Kinyon County at ang mga nakapaligid na bayan. 100 araw na tagtuyot, lupay pula at tuyong-tuyo. Walang ginagawa ang pamahalaan. May patay na nagkalat sa parang. Naghihirap ang mga tao. Kami napapakiusap sa langit, tulungan ninyo kami. Pakiusap, iligtas nyo kami. Yahum! Nagpakita ang Dragon King. Umulan ka na, pakiusap. Mga bandido ng kabayo. Malapit nang dumating ang mga bandido ng Black Wine Fort. Tumakas ang gobernador at vice governor sa Hilagang Gate. Tumakbo, bilis, tumakbo na. Gatube di na kami ng ilang buwan. Mahina na ang mga binti. Paano kami makakataka sa mga kabayo ng bandido? Tapos na, mamamatay na kami rito. Tahimik lahat. Bakit natataranta ang lahat? Nandito si Master Liu. Tangina, peke ako eh. Walang kwenta na umasa sa akin. Ay, patay na ako. Ang tapang ko sa nakaraang buhay, grabe. Pati trabaho ng earthworm kinuha. Nakatalon ang mga paa ko ng ilang oras. Hindi dumating ang ulan. Ang mga bandido lang ang napalapit. Malakas ang kapangyarihan ni Master Liu. Ang mga bandido walang halaga. Master, pakisagutan kami. Magparusa ka. Lipunin ang mga masasama. Yikset, tuso ang matandang ito. Alam ko mula sa naaalala kong buhay noon. Siya ay kasabwat na ng mga bandido ng fortress. Ang bandido ay may 6 na batalyon. May 3 parte sa kanya. Gagamit lang siya ng iba para pumatay. Gusto niya akong mamatay ng walang libing. Master, huwag kang umalis. Master, iligtas mo kami, please. Master, kung aalis ka. Paano kami? Master. Ang buhay ng 10,000 tao ng Kinyon City. Nasa iyong mga kamay. Master, ipakita mo ang kapangyarihan mo. Itaboy ang mga rebelde. Master, iligtas mo ako. Kinyon's word power. May kapangyarihan lang ako na parang balahibo ng manok. Patay na talaga ako. Kayo. Kasalukuyang reputation value, 3,000. Bukas na ang reputation store. Pwedeng palitan ng maraming supplies ang host. Anong system? Naka-receive na ang system recipient. Buksan ang store. Lahat ay supplies. Ito ang aking lucky finger. Sandali lang. Palit presyo, 3,000. Reputation value, sobrang dami ng calories. Walang limit palit, isang maliit na piraso, enough para sa malakas na lalaki. May patay na nagkalat sa parang, nagkawatak-watak na ang loob ng tao. Ito ang pinakakailangan ngayon. Gusto mo akong mamatay ha? Hindi pwede. Master, malapit na ang mga bandido. Gamitin mo na ang kapangyarihan mo, please. Nga. Ilabas ang kapangyarihan, Master. Sige, kapangyarihan nga. Tulungan nyo kami, please. Tulungan nyo kami, please. Kapangyarihan, listen, ang aking unlimited supply ng pagkain. Mas malakas pa kaysa sa kapangyarihan. Mga kababayan, kalma lang. Ang mga bandido ay walang halaga. Ako, bilang Master ay may malasakit. Handa akong tulungan ang lahat sa Kinyon County. Long live Master. Long live Master. Immortal Teacher. Pag nandito kayo sa Kinyon County, sobrang swerte namin. Anyway, mga tanga. Pagdating ng mga bandido, walang makakatakas. Lahat ng yaman ng lungsod, akin na. Hahaha. Simulan ko na ang ritual. Gagawa ng holy water symbol. Para sa lahat ng tao. Hindi pwedeng sumilip. Kailangan ng tahimik na lugar. Bawal ang mga walang kwenta, Master. Tumakas ang mga opisyal. Bakante ang opisina ng county. Malaki rito, tahimik din. Kami makakatulong magbantay para sa Master. Sige, daan na. Master, okay ba dito? Walang laman dito, talagang tahimik. System, palitan mo ng compressed biscuits. Figurehead, pasok ka na. Ito, Master, kanina wala talagang laman dito. Miracle yan. Ngayon, kailangan bantayan ang lungsod. Ano ang importante ngayon? Tama, Master, pagkain. Walang pagkain ang mga tao. Kami mga nagbabantay, 1 buwan walang sahod. Gatube day ang mga kapatid ng 4 na araw. Walang lakas para magbantay. Ang holy water ko, pwedeng magpakain sa buong lungsod. Master, malakas ka talaga. Naniniwala kami. Pero, libo-libong mga bibig sa lungsod. Tikman nyo, ito ang holy water ko. CJ. Ako ang una. Ako, busog na ako. Isang maliit na mangkok lang ito. Pero busog na talaga ako. Busog na busog ako. Malakas na ang katawan ko, milagro. Talagang kapangyarihan ng immortal. Master, ako si Zuhu at mga kapatid ko. Simula ngayon, susunod na lang kami sa iyo. Anong ipag-utos mo? Gagawin namin. Sige, ipasa ang utos ko. Pahinain ang lahat ng tao sa lungsod, uminom ng holy water. Pero may isang kondisyon, araw-araw may holy water. Pero ang uminom dapat maniwala kay Luksuan. Sumunod sa utos ko, tumulong sa pagdepensa, Master. Ang supply sa 1 kwarto mo. Hindi siguro tatagal para sa libo kahit kumain. Kalma lang kung ilang holy water ang kailangan nyo. Meron akong ganun kadami. Bilisan, lamig na sa bangin. Kumuha ng mangkok at bumila.
Pagkain ito. Amoy pagkain. Huwag magmadali, sabi ni Master, enough. Busog na. Sa wakas, busog na ako. Master ay tunay na immortal. Immortal na bumaba para iligtas kami. Talagang kapangyarihan ng immortal ito. Gawa niya talaga ang holy water na nagpapabusog. Hindi ito possible. System, reputation value tumaas ng malaki. Current reputation value, 1,0,0,000. Kinyon County, 30,000 katao. Halos kalahati na ang naniwala sa akin. Pero para bumantay sila ng puso, kailangan pa ng tukso. Unlimited na canned meat, bukasan kain agad. Super energy na laman, lakas at protein, mabilis. Palit presyo, 20,000. Reputation value, limited time, 50 off. Limited time, 50 off. Ito na ayun. Tagumpay ang palit. Victory reputation value, 0. Sa karne, pati Kinyon crab, ako na bahala. Mga kababayan, kumusta ang holy water ni Master? Salamat, Teacher Xuan. Simula pa lang ito. Basta't sumunod kayo sa utos ko. Mula ngayon, holy water hindi magkulang. Ayos, ayos. Immortal teacher, ikaw na ang Diyos ko. Ayos, ayos. Basta busog ang tiyan. Kahit magpakamatay sa panganib, lumakad sa apoy. Hindi kami urong. Sige, unang utos ko bilang master. Simula ngayon, isara ang gate ng lungsod. Lahat ng malakas, kumuha ng armas at umakyat sa pader. Ang mga babae ang namamahala sa pagdala ng mainit na bato at mantika. Kailangan nating gawing walang balikan ang mga tulisan. Makipaglaban sa tulisan. Sila'y mga halimaw na walang awang pumatay. Sa karatig na Wangja County, isinara ang pintuan. At lahat sila'y pinatay. Walang pakialam ang pamahalaan. Anong gagamitin natin laban sa kanila? Master, kakakain lang namin ng isang masaganang pagkain. Hinang-hina pa kami. Walang lakas para umakyat sa pader at makipaglaban. Puro tamad ang mga tao dito. Walang silbi sa laban. Ano bang silbi ng kabutihan mo sa kanila? Nagkakawatak-watak lang sila. Mas mabuting magpaubaya na lang sa mga tulisan. Etset, tama nga. Alam ko namang puro salita lang kayo. Saan kayo maglalakas ng loob harapin ang panganib? Pero meron akong paraan. Kung wala kayong lakas, paano kung pakainin ko kayo ulit? Ha? Ano? Kaya mo bang magpalitaw ng karne? Makakakain ba yan? Karne. Basta makakain lang kami ng isang piraso ng karne. Handa kaming mamatay sa susunod na oras. Sobrang makapangyarihan ka, guro. Bigyan mo kami ng karne. Ikinikilala ka naming parang Diyos. Kapitan Zhou, maghanda ng ilang malaking kaldero. Lagyan ng tubig at pakuluan. Guro, talaga bang kayang magpalitaw ng karne? Bilis, opo. Kayong lahat, kumilos na. Ngayong araw, ipakita ko sa inyo. Ano ang totoong mahika? Ito ang banal na karne. Pakuluan at gawing banal na sabaw. Lalakasan kayo ng sobra. Sapat para talunin ang mga kaaway. Hindi ako naniniwala na kaya mong magpalitaw ng karne. Talaga bang napakaganda nito? Kapitan Zhao, ikaw ang tinatanong ko. Sa darating na labanan sa pagsasanggalang. Ikaw ba'y tatakbo palayo? Guro, buong pamilya ko ay nasa loob ng bayan. Hindi ko talaga gagawin ang maging takas. Ayos. Unang tikim ng sabaw sa'yo muna. Salamat, guro. Talaga bang gusto mong kainin ang sabaw na ito? Hindi ka ba natatakot? May karne naman bakit pa matatakot? Ihain mo ako ng isang mangkok. Opo. Wow, tunay na karne nga. Ang bango, karne ang amoy niyan. Banal, mahal na guro, tunay ngang may karne na. Ah, kumusta naman? Karne talaga ito. Haha, lakas ko na ngayon. Pakiramdam ko kaya kong pumatay ng baka. Ano nang kinakatakot sa mga tulisan? Grabe, ang mahiwaga at kamangha-mangha nito. Diyos ko, ang guro ay talaga isang Diyos. Paano posible ito? Guro, ako. Kami. Ah, gusto niyo rin kumain ng karne? Sana payagan mo kami, guro. Tanungin ko kayo, iingatan niyo ba ang Kinyon County para sa akin? Susunod kami sa utos ng guro. Ayos, kain na kayo. Salamat, guro. Salamat, guro. Sarap. Ang sarap talaga nito. Pakiramdam ko bumalik ang lakas ko. Guro, ikaw ang aking Diyos. Guro, bigyan mo naman ako ng isang mangkok. Bigyan mo ako ng isang mangkok. Gusto ko rin uminom. Gusto ko rin uminom, guro. Pakiusap, bigyan mo ako ng isang mangkok. Gusto kong kumain. Gusto kong kumain. Handa akong magpakasakripisyo para sa guro. Tumahimik lahat. Gusto niyo rin kumain ng karne? Pero itong sagradong sopas ay hindi para sa duwag.
Gusto uminom ng sopas, gusto kumain ng karne. Kailangan sumama sa akin sa pader. Pag hindi natin naprotektahan ang Quinion County, mamamatay tayo lahat. Tama ang sabi ng guro. Pareho lang naman, mamamatay na rin. Nakakain na ako ng mabuti. Kung bago mamatay, makakakain pa ng karne. Kahit lumaban hanggang kamatayan sa mga bandido, sulit na. Lalaban tayo, kumain ng bulok na karne. Kahit mamatay, sulit na. Kumain ng bulok na karne. Kahit mamatay, sulit na. Guro, susunod kami sa inyo. Ano man ipagawa nyo, susunod kami. Ayos, pero gusto ko paalala sa lahat. Ang sopas ay para lamang sa mga tumulong magbantay. Kung may magnakaw ng pagkain, paparusahan ko ang buong pamilya niya. Ang kanila hanggang sa pinakamatanda, papunta sa impyerno. Hindi na makakabalik sa mundong ito. Handa kami mamatay para sa guro. Handa kami mamatay para sa guro. Ayos, mga pulis tumanggap ng utos. Guro, magbigay ng utos. Ngayon, para sa lahat ng nais magbantay sa pader. Kunin ang malaking mangkok ng sopas ng karne. Opo, maayos. Salamat, guro. Salamat, guro. Ingatan niyo ang sarili. Tumaas ang reputasyon ng host. Reputasyon ngayon, 20,000. 20,000. 2/3 bahagi ng buong lungsod ay sumusuporta sa akin. Balak natin matupad. Sistema, i-exchange mo ang compound bow at bulletproof vest. Na-exchange na ang compound bow at bulletproof vest. Mga bandido. Mga bandido, malapit na ang hukbo, 3 kilometro mula sa lungsod. Dikit-dikit sila, hindi makita ang dulo. Tamang-tama ang dating nila. Panahon ng ipagtanggol ang Quinion County. Kung magtagumpay tayo, gagawa pa ako ng mas maraming sopas. Para sa victory celebration. Salamat, guro. Mabuhay ang guro. Mabuhay ang guro. Mabuhay, ayos. Kunin ang mga armas. Sugurin ang mga kalaban. Ayos, mataas ang moral. Ngayon, tiyak na mapaprotektahan natin ang Quinion County. Tama nga, ito ang sagradong kapangyarihan mula sa aking magic. Guro talaga isang Diyos. Sige, lahat maghanda laban sa mga bandido. Laban sa mga bandido. Death, dumating na ang mga bandido. Tingnan natin kung paano nyo depensahan. Uy, kakaiba. Dati, pagkaatating ng mga bandido. Agad nagbubukas ang mga opisyal. Ngayon, Quinion County ay nakasara, lumalaban. Puno ng mga gutom na rebelde. May tapang ba sila? Patayin niyo silang lahat. Mukhang may pagbabago. Siyempre, mauna tayong mag-obserba. CJ, dalhin dito ang inutil na gobernador ng Quinion County. Papalabasin sila para magbigay ng mensahe. Sa kabila, gusto kong makita kung kakayanin pa ng mga rebelde sa harap ng opisyal. Haha. Mga tao sa taas ng pader, makinig. May utos ang hari, buksan agad ang pinto at sumuko. Hindi kayo mamamatay, kung hindi kapag bumagsak ang lungsod. Walang masisav kahit manok o aso. Ang mga opisyal tumakas na. Paano nila magududang magpasuko pa? Gusto nila mamatay. Mga kababayan, gusto niyo bang araw-araw may karne? Gusto. Gusto niyo bang paalisin ang mga bandido sa Quinion County? Gamitin niyo ang lakas niyo sa pagkain ng karne, sumigaw kayo. Patayin! 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 Anong patayin? Paano sila naglalakas sa ganito? Nagpapakamatay sila. Kuya, tingnan mo ang pari na nakadilaw. Palaging nasa harap, nagpapalabas ng utos. Tiyak, siya ang leader. Babarilin natin siya. Pag siya mamatay, magugulo na ang mga tao. Tama, tingnan niyo ang galing ko. Ha. Sir, huwag ka lumapit. Guro, huwag kang mamatay. Ito ang kalaban ng mga bandido. Grabe, ang galing ng espada ng bandido. Kung wala akong bulletproof vest, tiyak malamig na ako ngayon. Walang problema. Guro, ayos ka lang. Simpleng trick lang yan. Pinoprotektahan ako ng aking magic. Ang ordinaryong bakal ay hindi makakasugat sa akin. Hahaha, ang guro ay isang Diyos. Ako ay isang Diyos. Hahaha, guro, hindi tinatabla ng espada. May pag-asa tayo. Guro talaga isang Diyos. Dahil sa'yo lang kami makikinig. Bakit, hindi ba siya scammer? Bakit hindi siya namatay? Kung may laban, dapat may ganti. Ngayon, oras ko na. Biro lang. Hindi ka makakatama ng ganito kalayo. Pakita ko sa'yo, ano talaga ang magic. Honey. Paano posible ito? Maaring tama mula malayo, kaya pala. Nakakatama siya ng malayo. Paano mangyayari iyon?
Guro siya, guro, isang bala lang napatay ang bandido. Guro, nakakatama mula malayo. Guro, di lang tinatabla ng armas, ang galing pa sa pagbaril. Kahit matagal nang nag-aaral, di kaya ganyan. Haha, hindi ko talento yan, dahil sa lakas ng sagradong pana. Putangina. Talagang ang target ko, ang leader ng bandido. Bala kong isang tira lang tapos na laban. Pero aksidenteng natamaan ang assistant niya. Amaze ako. Sino si Shen Weifei? Sino si Woody? Woody, sino si Shen Weifei? Tapos na talaga. Hindi pala siya scammer. Siya ay isang tunay na Diyos. Kuya, kakaibang pari yan. Umalis muna tayo. Nga, kuya. Di lang tinatabla ng armas ang pari, kaya ring tumama mula malayo. Kung palaging nasa pader siya, tayo lahat, baka sunod-sunod niyang tirahin. Nakakaapekto sa army, dapat patayin. Tangina, gusto mong gayahin si Yang Xiu sa Three Kingdoms? Sinasabi mo ang takbo ng isip ko. Kung di ka mamatay, sino pa? Ngayon, wala nang fighting spirit ang mga tao. Umalis na agad, lumayo muna. Yes, pari sa pader. Makinig ka. Magaling ka. Binibigyan kita ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw, isuko mo ang lungsod at lahat ng yaman. Hahayaan naming mabuhay kayo. Naglalakas pa kayong lumaban. Pagkatapos ng 3 araw, tatapusin ko ang lungsod, walang matitira. Sumama sa akin. Umalis na si Hua. Panalo tayo. Haha, mabuhay ang guro. Mabuhay ang guro. Mabuhay ang guro. Mabuhay ang guro. Tumaas ang reputasyon ng host. Reputasyon ngayon 30,000. 30,000, lahat ng tao ng lungsod ay nasa akin. Ako na ang hari dito. Si Shai, hindi ikaw ang Panginoon. Ngayong magulo ang panahon, kami, mga kapatid, maglilingkod sa'yo. Handa kaming mag-alay ng buhay para sa'yo. Kami tapat sa Panginoon, walang atras. Si Shai, mabuhay. Mabuhay si Shai. Hahaha. Panginoon. Kahanga-hanga. Tumayo na. Panginoon, umalis lang pansamantala ang mga tulisan. Pero siguradong babalik sila sa 3 araw. Marami silang tao. Kung pilitin nilang umatake, hindi sapat ang tao at armas natin. Baka magkaproblema sa armas. Ako na ang bahala dyan. Panginoon, makakakuha pa ba kayo ng mas maraming sandata? Bakit hindi pwede? Tandaan mo ito. Ako ay isang immortal beastmaster. Walang bagay na hindi ko kaya. Tunay ngang kahanga-hanga si Panginoon. System, palit ng composite bow. Palit success, gumasta ng 20,000 reputation points. Natira 1,000,000 reputation points. Iyan na naman ay isang himala. Galing ng armas. Napakagandang armas. Hahaha, ito ay isang banal na kasanayan. Halos kapareho sa armas na ginamit ko dati. Kahit ordinaryong tao na hindi pa nag-ensayo, kaunting practice lang. Makakatira na hanggang 100 hakbang. Ano? Ang dami ng armas ni Panginoon. Noong wala pang sakuna, pwedeng patawan ng parusang kamatayan. Paghihimagsik yun. Ganun ba? Akala niyo pa bang pakikialaman pa kayo ng gobyerno ngayon? Tama ang sinabi ni Panginoon. Makinig kayong lahat, kung gusto niyong makuha ang banal na kasanayan, isa lang ang kondisyon. Kailangan niyo ring sabihin sa iba. Panginoon, paki-explain. Panginoon, paki-explain. Sumali sa ilalim ni Liuxuan. Simula ngayon, sumunod lamang sa aking utos. Lahat ay magkakaroon ng sandata. At busog sa karne. Kami ay maglilingkod at magtatapat sa Panginoon. Iyan ang banal na kasanayan ng Master. Kaunti lang ang kasanayang ito. Kung gusto mong magtanggol ng iyong pamilya, sumali ka sa ilalim ng Master. Lahat ay magkakaroon ng sandata. At busog lagi. Makakakain ng maraming karne. Siya ang Immortal Master. Ano nang magagawa ng serbisyong tubig? Tignan mo pa lang, malakas na siya, basta sumali kay Master. Pati ritual na tubig, may supply. Pati karne, walang kulang. Pwede kang makakuha ng ganyang armas. Siguradong sasali ako. Nakakainis itong panahon na ito. Kung magstay sa bahay, gutom ka, o kaya patay ng mga tulisan. Wala namang pinagkaiba, mamamatay din. Mas mabuting sumubok na lang. Subukan na lang. Gawin natin, duwag ka. Sige na, gawin natin. CJ. Kami ay handang sumunod, sumama sa Panginoon. Ayos, pumila lahat. Isa-isa kayong magparehistro. Napakabuti ng puso ni Master na tulungan ang lahat. Niligtas ang mga tao sa apoy at tubig. Kahit babae si Shishi.
Handa akong tumulong sa Panginoon. Ayos yan, Liu Shishi. Narinig ko matalino ka sa pamamahala. Ikaw na ang mamahala sa bayan. Simula ngayon, pamimigay ng pagkain. Ikaw ang mag-organisa. Salamat sa tiwala, Panginoon. Ah, 3,000 malalakas na lalaki. Kasama pa ang composite bow. Makinig ang lahat sa bayan. Ngayon, nandito tayong lahat kung matinutino ka. Ibigay mo na si Mangkukulam. Pwede pa kitang patawarin. Panginoon, ininsulto kanyang tawaging Mangkukulam. Lalaban kami sa kanila. Laban tayo sa kanila. Laban. Laban tayo sa kanila. Buong grupo ng mga tulisan narito. Di na ako mahihirapan maghanap. Akala ng mga magsasakang ito kaya nilang kalabanin tayo. Nga boss, hindi nila kaya. Hahaha, mga pana, handa na. Saan nila nakuha ang ganitong karaming pana? Mga archer, bitaw na. Ano itong bagay na to? Paano nangyari yun? Nasa 100 hakbang ako ah. Bakit ang layo pa rin ang abot nila? May kakaiba sa mga pana nila. Tiyak na may daya yan, tumakbo. Takbo na. Patay silang lahat. Ba't patay na sila lahat? Takbo na tayo. Panalo. Panalo tayo. Buksan ang pinto ng bayan. Patayin. Panginoon. Bakit ka natataranta? Masama, sa labanan kanina si Son Shui. Tumakas si Son Shui sa kanlurang gate. Ano? Panginoon, hahabulin ba natin si Son Shui? Kung hindi natin siya alisin ngayon, magdudulot ng problema. Captain Zhao, parang baboy na ang mga tulisan ngayon. Ikaw na ang mamuno at tapusin sila lahat. Opo. Ginoong gobernador, kayo po ang magdesisyon para sa Qingyun County. Nilinlang ni Mangkukulam Liuxuan ang mga tao. Inagaw ang bayan, nagtago ng maraming pagkain. Anong pagkain? Ilan ang meron siya, sandamakmak ang pagkain. Sapat para sa Qingyun County ng ilang buwan. Taon ng kalamidad. Mas mahal pa ang pagkain kaysa ginto. Yitan. Talagang masama ang Mangkukulam tao. Anak, Connor, isama ang mga gwardya ng bayan. Sumama ka kay Son Shui. Sa ngalan ng pagtulong at kapayapaan. Pumunta ka, kunin lahat ng pagkain mula sa Mangkukulam. Opo. Nakakakita ng patuloy na pagtaas ng reputation points. Sa kasalukuyan, 50,000 reputation points. Ang reputasyon ng mga tulisan bilis tumaas. Pero, hindi pwedeng puro biskwit at luncheon meat. Hindi naman pagkain sa panahong ito. Ito na lang piliin ko. Kailangan magpalit ng mas angkop para hindi ka pansin-pansin. Tagumpay ang palit, natira 40,000 reputation points. Ay naku. Gatasang lugaw pala ito. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap na lugaw. Dati, pangarap lang ito. Zhou Hu. Panginoon, narito ako. Simula ngayon, araw-araw mag-ensayo, walang tamad. Magpadala ng tao para kunin ang mga refugee sa paligid. Basta gustong sumama. Pakainin ng busog. Opo. Sino si Liuxuan? Dumarating si gobernador. Bakit di kayo lumabas para salubungin? Walang modo. Hindi mo pwedeng tawagin ang pangalan ng master. Walang modo. Ako si Liuxuan. Bakit ka narito? Ikaw pala si Liuxuan. Wala ka namang 3 ulo o 6 na braso. Ang yabang ng batang to. Ikaw ba ang gobernador? Ako si Zhuang Kun. Si Zhou Kun, anak ng gobernador. Oh, anak ng gobernador. Tama. Bakit ka narito? Ayon sa utos ng aking ama, dito para tumulong at paalisin ang mga tulisan. Ibigay niyo agad lahat ng pagkain. Liuxuan, utos ito mula sa gobernador. Bilisan mo at ilabas ang pagkain. Bakit namin ibibigay ang pagkain? Paano kami makakakain? Ang kapal ninyo na agawin ang pagkain. Lalaban kami sa inyo. San Shui, nagbalik ka pa. Siguradong gusto mong mamatay. Sir, tingnan mo ang mga taong ito. Tabatsoy, sino ang tinatawag mong bastos? Narito ako para kunin ang pagkain sa ngalan ng aking ama. Baka gusto niyong swagin ang utos ng opisyal. Hindi ba kayo natatakot sa parusa? Sobrang sama mo. Ngayon natakot ka na? Bilisan niyo at ilabas ang pagkain. Kung hindi, baka maputulan kayo ng ulo. Nagpapantasya ka lang.
Ano? Akala mo ba mangmang ang mga tao dito sa Kenyon County? Madalas niyong niloloko kami. Anong ibig mong sabihin? Eh, ano nang gusto mong sabihin? Habang nagugutom ang mga tao dito. Nasaan ang gobernador? Noong nilusob kami ng mga tulisan. Nasaan kayo nung panahon na yun? Ngayon, ang dali ah. Napalayas na namin ang mga tulisan. Saka kayo dumating. Nga, nasaan kayo dati? Walang karapatan kayong kunin ang aking pagkain. Kung gusto niyong manakaw ng pagkain, tingnan natin kung papayag ang aking espada. Ayos ka, Liu Xui. Ayos ka talaga, Kenyon County. May lakas ng loob kayo. Sundalo, dakpin ang mangkukulam. Patayin lahat ng taga Kenyon County. Tingnan ko lang kung may lalapit. Ano? Lihim ninyong tinulungan ang prinsesa. Lesiu, anong kalokohang lihim na pagtulong sa prinsesa? Sino sa inyo ang magtatangkang saktan ang aking Panginoon? Kahit isang buhok. Kailangang mapugutan muna kayo ng ulo. Lesiu, hindi kinikilala ng Kenyon County yan. Anong kalokohang gobernador yan? Tama, makikinig lang sa guro. Makikinig lang sa guro. Liu Xue, gusto niyo bang maghimagsik? Kapitan Zhao, ihatid ang mga bisita. Opo, Panginoon. Ayos, Liu Xuan, hintayin mo lang ako. Hindi pwede, tatakas din ako. Kapitan Zhao. Iwan si San Shaoyi dito. Opo. Kayo anong balak nyo? Ha? Lahat pwedeng umalis, maliban sa'yo. Tulong, Ginoong Zhao. Lesiu. Walang silbi, para saan pa? Maawa po, guro. Ako. Hindi ko na ulitin. Ha? Hindi ko nagagawin. Alam nyo ba kung bakit alam ng mga bandido mula sa Black Wind Fort ang bawat galaw dito sa Kenyon County? At bakit muntik nang bumagsak ang ating bayan? Nga, bakit bigla tayong sinalakay ng mga bandido? O, dahil ba kay San Shaoyi? Kapitan Zhao, dalhin si San Shaoyi rito. Dahil lang sa traidor na yan. Kaya kayo napahamak. Matagal na siyang kasabwat ng mga bandido. Hinintay niyang patayin ng mga bandido ang lahat para makihati siya sa mga natira. Nagsisinungaling ka, wala akong ginawang ganoon. Wala raw. Kung di mo sila sinabihan. Paano malalaman ng mga bandido na tumakas ang gobernador? Kung di ka nagtaksil sa likod. Bakit tayo ginutom hanggang hindi na makalaban? Mga kasama, dapat ba siyang patayin? Dapat patayin. Dapat patayin. Haha. Dapat lang mamatay ang traidor. Tua. Lesiu, mga kasama. Sarap magiganti, di ba? Siyempre. Pero tandaan nyo, hindi pa tapos ang tunay na panganib. Kita niyo yung masamang opisyal kanina? Hindi sila dito para iligtas tayo. Gusto lang nilang kunin ang pagkain natin. Tatanungin ko kayo, pumapayag ba kayo? Hindi pumapayag. Sino mang aagaw ng pagkain natin? Lalabanan natin sila. Tama. Hindi pumapayag, lalaban tayo. Na-detect na sumisikat ang reputasyon. Trend at reputasyon, 6,000. Pwede nang pagkatiwalaan ang taong bayan. Pero para labanan ang Zoo Mansion, kailangan ko pa ng mas marami pa tao at mas maraming reputasyon. Sistema, i-exchange mo ako ng unlimited na puting manto. Tagumpay. Gumasta ng reputasyon na 30,000. Natirang reputasyon, 30,000. Alahnan. Mga kasama, nangako ako rito bilang si Liu Xuan. Basta maglingkod kayo sa akin. Hindi ko hahayaang magutom ang Kenyon County. Guro, naniniwala kami sa iyo. Mabuhay siguro, mabuhay siguro, mabuhay siguro. Iparating ang utos ko. Buksan ang mga pinto ang bayan. Tipunin lahat ng naglipa ng tao sa paligid. Sino mang lumapit sa Kenyon County. Aalagaan ko kayong lahat. Sapat ang lugaw para sa lahat. Walang tatanggihan. May pagkain pa. Guro, gusto niyo bang pakainin ang lahat ng walang tirahan sa mundo? Totoo ba? Guro, napakabuti po ninyo. Haha, sabi ko na ang guro ay tunay na himala. Walang hanggan ba talaga ang pagkain niya? Palitan ng pagkain kapalit ng tao. Gamitin ang mga tao para tumaas ang reputasyon. Gamitin ang reputasyon para palitan ng pagkain. Parang paikot lang ito. Diretso pataas. Sulit ang kalakan na ito. Lahat ng lalaking 16 na pataas na gusto sumali sa akin palakasin ang Kenyon County. Bukod sa sabaw at lugaw. Bawat isa, 3 manto pa kada araw. Wow. Kapitan Zhao, pumili ka ng tao. Tulungan mo akong dalhin ang manto. Opo, Panginoon. He.
Gusto ko rin. Gusto ko rin. Guro, para sa inyo na talaga buhay ko. Hahaha. Hindi ko na kaya, pagod na ako. Konti na lang, tiis pa. Sabi nila dyan na ang Quinion County. Narinig ko sa mga tumakas. May buhay na Diyos daw ngayon sa Quinion County. Pag pumunta ka, may pagkain ka na raw. Totoo ba yan? Sa panahon ngayon, may ganyang biyaya pa? Siguradong totoo. Sabi nila, marunong ng mahika ang guro. Kayang gawing walang katapusang pagkain. Kapag sumali ka pa, 3 malaking manto kada araw. Ano pa hinihintay? Tara na. Dali. Dali. Baka maubusan ng pwesto. Na-detect na mabilis ang pagtaas ng reputasyon. Trend at reputasyon, 100,000. Oh, ang bilis tumaas ng reputasyon. Mukhang maganda ang ginawa ni Zuhu at Liu Shishi. Panginoon, nitong mga araw, umabot na ng 5,000 ang ating mga tao. Lahat ay matatapang na lalaki. Panginoon, padami na ng padami ang mga tao sa labas ng lungsod. Lampas 50,000 na ang tao sa loob. Ang pagkain, mabilis maubos. Maganda yan, mas marami, mas mabuti. Huwag kayong mag-alala sa pagkain. Pero sa tingin ko magagalit na ang probinsya. Kailangan natin maghanda ng armas. Laging maghanda. Sistema, buksan ang shop. Makabagong sandata ng digmaan. Malayo ang abot, malakas ang tama. 70,000 reputasyon. Haha, walang limit sa palitan. Ito na, palitan na. Kahit pa may 1-0, 0-0-0 sundalo. Pati ang hukbo ng emperador. Hindi sila makakauwi ng buhay. Tagumpay ang palit. Natira, 1-0, 0-0-0 reputasyon. Tatay, tulungan niyo ako. Si Liuxuan na demonyo. Hindi niya kayo pinapansin. Anong sabi niya? Hindi lang siya tumangging magbigay ng pagkain. Pinatay pa si San Shoui harap ng libo-libong tao. At sinabi pa, na utos ng gobernador ay walang halaga. May libu-libong tao siyang sundalo. Pati mga armas, pinamigay na. Nagpaplano ka ng maghimagsi. Isang demonyo lang, gustong maging hari, hanger. Tipunin ang lahat ng sundalo ng unit. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob humarap sa akin. Panginoon, delikado na. Si Gobernador Zhuang Kun mismong namumuno sa 1-0, 0-0-0 sundalo. Palapit na sila dito. Wala nang 1 kilometro. Huwag magpanik, darating din yan. Buuin lahat ng tao sa pader. Maghanda sa laban. Opo. As at the sun. Wow! Ang daming sandata at makabagong armas. Parang napakadali lang talunin ang hukbo ng West Prefecture. Liuxuan sa pader, makinig ka. Nagtangkang magrebelde ka. Sinakop mong bayan. Ayon sa batas, dapat kang patayin. Leslie, dami mo ring tao. Panahon na para gamitin ang Italianong kanyon ko. Pero bilang opisyal, mahal ko ang mga tao. Ayokong magdusa ang lahat. Ngayon, sumuko ka na. Ibigay mo lahat ng pagkain. Papatawarin kita. Hindi ko pahihirapan ang mga tao sa bayan. At ako bilang opisyal, laging naghahanap ng mahusay na tao. Mukhang magaling ka rin. Kung ikaw ay sasama sa amin, bibigyan kita ng magandang kinabukasan. Pag-isipan mo itong mabuti. Tulad ng sariling anak, iniingatan ang bayan. Laging naghahanap ng talento. Ha! Napakalaking biro niyan. Ginoong Zhao, kung mahal mo nga ang mga tao. Gusto ko sanang tanungin, bakit ang Quinion County at mga kalapit ay po ng mga namamatay sa gutom? Ang tao, napipilitang kainin ang sariling anak. Saan napunta ang tulong sa pagkain mula sa pamahalaan? Bakit ang mga tulisan ng Hefengshai ay malayang nangangamkam? Ngunit ang bahay ni Zhu ay nagbubulag-bulagan. Pawang kasinungalingan. Ikaw, bulag na monghe, nilalason mo ang isipan ng tao at nilalapastangan mo pa ang aking ama. Nan, bibigyan pa kita ng huling pagkakataon. Sumuko na agad at buksan ang bayan. Kung hindi, sa oras na bumagsak ang lungsod, tiiyak na parurusahan kitang mabagsik. Mga tao sa lungsod, makinig kayong lahat. Huwag kayong magpalinlang sa monghing ito. Nan, ako ay opisyal ng imperyo. May dalang 10,000 sundalo, narito para iligtas kayo. Ang lalaban ay ituturing na rebelde. Pati ang pamilya ay madadamay. Ito, hindi tama ang ginagawa ng gobernador. Wala namang kasalanan ang mga tao. Yitset, buo na ang aking pasya. Wang Xu, ikaw bilang general ko. Ayusin mong pamunuan ang labanan. Iba, huwag mo nang pakialaman. Kung hindi, opo, susunod po ako. Parang sobra naman si Governor Zhou. Parang napakatindi ng kanyang mga paraan. 10,000 sundalo, paano ba natin lalabanan iyon? Nga, mga opisyal na hukbo pa iyon. Zhao Hu, ilabas mo na ang regalo kong inihanda para kay Lord Zhou. Opo, Panginoon. Ito ang Thunder Punishment Cannon. Sumusunod sa kagustuhan ng langit, nagpaparusang pababa sa masama. Tatay, tingnan mo, anong kalokohan ang ginawa ng monghing iyon? Nan. Nagpapanggap na may kapangyarihan.
Ginoo, Yesan, huwag tayong maging kampante. Exat, Wangsu, ikaw bilang general. Sobrang duwag mo naman. Yixat, hindi ako naniniwalang bababa ang kidlat. Ako ito. Mamamatay ako. Ano to? Anong klaseng salamang ka to? Ang mabuting anak mo. Sisiguraduhin kong makakauwi kang buhay. Araw-araw kidlat. Haha. Totoong kidlat mula sa langit. Malakas ang guro. May tulong ang guro mula sa mga Diyos. Ang kapalaran ay nasa akin. Ngayong araw, sumama kang pumatay ng masamang opisyal. May gantimpala sa lahat. Subukan mong sumunod sa pinuno. Sumunod sa pinuno, sugod. Na-detect ang biglang pagtaas ng reputasyon ng host. Kasalukuyang reputasyon, 50,000. Mga kawal, hindi pa pwedeng sumugod. Mababa ang morale ng tropa natin ngayon. Hindi tayo dapat lumaban. Umayos ka dyan. Sugod, atakihin ang lungsod. Patayin ang mangkukulam na iyan. Gantimpala, 10,000. Opo. Si Zuhu ay dadalhin ang regalo para kay Ginoong Zhu. Dalhin lahat dito. Ano nang meron dyan? Ano yung nakakatakot na bagay? Bakit? Bakit ang dami? Putok ng kanyon. Parusa buhat sa langit ito. Takbo. Parusa sa langit. Nagagalit na ang Diyos. Matatalo na ang mga nakatagong sundalo. Buksan ang gate ng lungsod. Sama-sama nating talunin ang guli. Buksan ang kalangitan. Mga kapatid, ito na ang pagkakataon nyo. Sugod, sugod, patayin. Sandan siguro, sugod. Sumunod sa akin, mga kasama. Narito na ang hukbo ng langit. Takbo na. Sae. 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 Hindi papatayin ang susuko. Ang sinumang tapat na susuko. Pumunta sa bayan ng Kinyon. May libreng pagkain at inumin. Ha? Libre pagkain at inumin? Totoo ba to? Huwag nang tumakbo, matagal ko nang narinig yan. Ang immortal teacher ng Kinyon talagang nagpapakain. Puti at malalaking tinapay at lugaw. May karne pa, pero tayo ang nagtatrabaho para sa masamang opisyal. 3 buwan na kaming walang sweldo. Pati kanin kahapon may halong buhangin, visit. Sa Jiangdong tagtuyot ngayon. Kinupit lahat ng opisyal ang tulong sa gobyerno. Ang salari ng pagkamatay ng ating pamilya ay siya mismo. Hulihin niyang opisyal na nagpapagutom sa tin. Pangkaraniwang sundalo na lang tayo. Ano? Ang tapang nyo. Ayaw kong mamatay. Ano kung, sumuko na lang tayo agad. Sumuko. Suko-suko mo. Kapag sumuko tayo ang papatayin ng mangkukulam. Wangsu, ito ang mga tauhan mo. Dalian mo, pigilan mo sila. Noon, kinuha mo ang kapangyarihan ko. Ngayon alam mo na tropa ko sila. Ilang kapatid ko na ang pinatay mo, masamang opisyal. Ano? Ano nang sabi mo? Immortal teacher. Handa akong sumuko kasama ang lahat ng sundalo dito. Pakiusap, bigyan mo ng daan ang mabubuting sundalo ko. Wangsu, ikaw. Susuko ka? Kunin mo agad si Zhuangkun, ang traitor. Traitor daw, ikaw ang traitor. Tama na ang satsat. Mga kapatid, kunin ang mag-amang traitor. Ano? Ano? Sir. Babakarian at mamatay. Ako si Wangsu, handang sumuko sa harap ng lahat ng tauhan ko. Handa kaming sumama sa Heavenly Palace. Liu, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Ibibigay ko na lahat ng bigas sa iyo. Pati mga ginto at alahas, iyon na. Sir, nagkamali talaga kami. Pakiusap, bigyan mo kami ng buhay. Buhay. Ang mga matitibay at matalino. Ipaglaban ang katarungan. Malakas ang pinuno. Malakas ang pinuno. Mabilis na tumaas ulit ang reputasyon. Kasalukuyang reputasyon, 100,000. Lahat ng sumuko. Walang parusang babalikan. Si Zhou ay maghahati ng bigas. Bibigyan ang lahat ng mabusog. Libreng kainan. Salamat, pinuno. Hindi. Xiaopao ito. Haha, ang puti at laki ng Xiaopao. 7 na ang taon. 7 taon na akong di nakakakita ng ganitong Xiaopao. Tagagawa ng tala, may isang mahalagang ulat ako. Sabihin mo.
Bago pa magpadala ng tropa si Zhuang Kun, nagpadala na siya ng ulat sa imperyo na may pinakamabilis na mensahe. Kinasuhan ka ng rebelyon. Mukhang hindi na magtatagal. Darating ang mga emisaryo at tropa ng imperyo. Kailangan nating maghanda. Ano payo mo? Pinuno, nagrebelde na tayo. Diretsuhin na natin to. Kumakapit pa ang Morales sa ngayon, dapat magpadala tayo agad ng tropa. Agawin ang lahat ng lungsod sa Jiangdong. Agawin lahat ng Jiangdong. Hindi na kailangan, Pinuno. Bakit? Kung tutuusin, wala pang 20,000 ang pwede nating isama. Mahigit 10 lungsod yon. Kung kukunin natin lahat, magkakalat ang pwersa natin. Pag dumating ang malaking hukbo, ganun lang tayong madudurog. Matibay ang pader natin. Hindi rin tayo kukulangin sa pagkain. Basta hawakan natin ang Qingyun County. Ilang sundalo't kabayo pa ang ipadala. Ubusin natin silang lahat. Sabi nga, patibayin ang pader. Mag-ipon ng pagkain, dahan-dahang humawak ng trono. Patibayin ang pader, mag-ipon ng pagkain. Ang talino ng pinuno, hindi ko kayang tapatan. Ang siyam na salitang gabay ng pinuno, nagpapaliwanag sa dapat gawin. Bilib ang guro. Matalino ang pinuno. Parang Diyos talaga ang pinuno. Ang galing ng pinuno, ang galing ng pinuno, parang Diyos talaga ang pinuno. Ang galing ng pinuno. Ang pinuno parang Diyos. Tama si pinuno. Pero may isa pa akong inaalala. Ngayon pati mga sumukong kasamay. Mahigit 60,000-70,000 na tayo. Grabe ang kailangan sa pagkain araw-araw. Pag inatake tayo ng imperyo, wala tayong supply. Pag naubos ang pagkain, masisira tayong lahat. Nga, ilang araw tatagal ang pagkain. Pagkain. Sino nagsabing maubusan tayo? General Wang, di mo alam. Buhay na Diyos ang pinuno namin. May kakaibang kapangyarihan. Maraming pagkain hanggat gusto. Tara. Papakita ko sa inyo kasama ang mga general. Magigets mo agad. Ito, Diyos ko, ang daming pagkain. Mas madami pa sa kayamanan ni Ginoong Zhu. Kita mo na, General Wang. Sabi ng pinuno, tuloy-tuloy ang pagkain. Ang pinuno parang Diyos, lubos ang pagbati ko. Dahil sa kapangyarihan na ito, walang dapat ikabahala. Detect, punong-puno ang loyalty ng importanteng pinuno. Tuloy-tuloy ang taas ng reputasyon ng host. Kasalukuyang reputasyon, 120,000. Ayos. Nakapag-ipon na tayo. Ngayon, simulan na ang pagpapatibay ng pader. Opo, walang problema, pinuno. Dalian pa. Hindi maghihintay ang mga bandido at sundalo. Pinatatag ng pinuno ang pader. Ang pag-ipon ng pagkain ang galing. Ngayon dito sa bayan, may trabaho at pagkain ang lahat. Payapa na ang lahat. Hindi sapat na busog lang. Araw-araw tinapay, lugaw. Wala nang lasa sa bibig. Kulang na rin tayo sa gulay. Kung magtagal pa, magkakasakit ang mga sundalo. Kailangan din ng bagong motivation sa loyalty. Unlimited beef noodle, palit, 50,000. Pwede ng unlimited redemption gamit ang reputasyon. 50,000. Ang mahal naman. Pero para makuha ang tiwala. Sulit naman, papalamig na ang panahon. Kulang ang panggatong at uniforme. Huwag munang ipamigay, itabi muna bilang alas. Pipinuno. Ano na naman yung mahiwagang bagay? Ang tawag dito ay instant noodles. May lasa na ng karne at gulay. Shishi, tikman mo. Tikman mo ito. Sa akin ba ito? Salamat, Panginoon. Ang sabaw na to, ang sarap. May malaking piraso ng karne pa. Grabe, parang pagkain ng langit to. Panginoon, ako, haha. Ipasa ang utos ko. Ngayong araw, ulam para sa lahat sa buong lungsod. Lahat ng sandalot tao may parte. Opo, Panginoon. Hahaha, sobrang sarap. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap. Sumama kay Panginoon, laging may masarap at marami. Ganito, kahit Diyos di ko ipagpapalit. Mas masarap pa kaysa Pasko. Panginoon. May masamang balita. May 50,000 sundalo galing Kabisera. Lahat suot ay bakal oklot. May 10,000 kabalyero pa. May dala silang hagdang bakal, pangwasak. Iba't ibang gamit sa pagsugod. 50,000 elite at kabalyero pa? Patay na. Galit na galit ang imperyo sa ginawang pagpatay kay Zhuang Kun.
Panginoon, di sila ordinaryong sundalo. Kaunti lang tayo, mahirap tayong manalo kung lalaban sa tagal. Mas mabuti pang umalis habang di pa tayo napapaligiran. Umalis tayo sa kanlurang gate agad. Basta buhay pa, may pag-asa pa. Walang problema basta buhay. Ha? Tatakas? Bakit tayo tatakas? Lahat, manatili sa pwesto. Aynan. Rebel Deluxe 1, makinig. Ako ay si Zhao Yun, Grand Tutor ng Imperyo. Nagdala ng utos ng kanyang kamahalan. Dumating para sugpuin ang Mandaraya. Mga tao ng lungsod, makinig. Naloko lang kayo ng Mandaraya. Naiintindihan naman namin ito. Maawain ang hari. Basta sumuko agad at buksan ang gate. Patawarin na ng imperyo ang lahat. Pero si Liu Xuan lang ang pananatiliin. Liu Xuan, alam kong may kang ito ng mahika. Nakapagluluto ka ng pagkain. Pero akala mo ba sapat na iyon para protektahan ang lungsod? Simula ngayon. Paliligiran ng 50,000 ang lungsod. Titignan ko ilan pang kahoy meron kayo dyan. Paparating na ang taglamig. Kahit may pagkain kayo, kung walang panggatong, mamamatay rin kayong nag-ielo. Tama po ang sinasabi ni Grand Tutor. Marami ang tao pero kakaunti ang kahoy dito. Baka hindi natin kayanin ngayong taglamig. Palamig na palamig ang panahon. Walang kahoy, paano tayo mabubuhay? Sinong nagsabi na kahoy lang ang solusyon? Dalhin mo dito. Mga kababayan, mga kapatid, to ang tawag ay dambuhalang jacket ng sundalo. Espesyal na kasuotan mula kay Maestro Immortal. Kapag isinusuot mo, parang hari ka, at di tinatablan ng ginaw. Kahit bumabagyo, parang tagsibol lang. Isuot na to. Ay, ang init-init pala. Bigla ako uminit. Ibigay ang utos ko, simula ngayon. Kakain at titira lahat sa pader ang mga sundalo. Ibahagi ang jacket sa lahat. Isang tao, isang piraso. Lahat may parte. Opo. Ang saya ng buhay ngayon. Suot ang immortality jacket, tapos nakakakain ng immortal noodles. Kahit Diyos dumating, hindi ko ipagpapalit. Sino mag-aakalang napaligiran na tayo ng 50,000 sundalo? Namumuhay pa rin tayo ng maginhawa. Itong laban, panalo tayo dito. Ah! Wow, grabe, anong amoy yon? Ang bango sobra. Di ba sila yung napaligiran? O ba't parang tayo yung kawawa dito? Parang tayo pa ang nahihirapan eh. Ang bango grabe, kung ako makakakain kahit kaunti. Kahit mamatay okay lang. Aynan. Panginoon, busog tayo sa pagkain ngayon. At meron pang immortal jacket galing sa inyo. Lahat ng kasama buhay na buhay. Kung ganito lang tayo, di lang isang buwan, kahit isang taon, ayos lang. Tama, Panginoon. Pero, hindi tayo pwedeng magsara dito habang buhay. Madali lang ang digmaan, pero mahirap timplahan ang kalooban. Kalabanin ang isip. Tignan nyo ang mga sundalo sa labas. Para bang di na sila natutulog at hindi rin nabubusog. Kung araw-araw nilang kita tong buhay natin. Ano kaya nasa isip nila? Panginoon, may gets ko na. Pag may talagang paghahambing, ramdam ang selos. Ilagay ang utos ko. Simula ngayon, ang buong lungsod, 2 kain kada araw, maging 3 na. Ano? Ha? Gagawing 3 beses isang araw? Wow, wow, wow. Grabe, buhay emperador na to. Ang saya ng buhay sobra. Oh, oh. Mabuhay ang Panginoon, mabuhay si Panginoon, mabuhay si Panginoon, mabuhay si Panginoon. Hindi tawa sila ng tawa sa loob ng lungsod oh. Ha ha ha. Nasaan kinukuha ng Mandaraya sa loob ang pagkain nila? Paano sila nakakaluto ng marami pa? 3 beses isang araw, tapos sa bawat kain may amoy ng karne. Grand Tutor. Bawat tanghalian, tumatakbo ng mga sundalo papuntang pader. Sumisilip na sila sa kabila. Hindi na maganda ang morale dito. Grand Tutor. Hanggang ngayon, wala pa ang rasyon ng imperyo. Kakaunti na lang ang naipon tapos umuulan pa ng niebe. Ay, umuulan na ng niebe. Salamat sa langit. Ha ha ha. Grand Tutor, kahit may pagkain ang Mandaraya, pwede niya rin bang gawing panggatong ang mahika niya? Palala na ng niebe, wala pang kahoy. CJ, di tatagal ng 3 araw. Siguradong susuko ang mga yan. Hihi. Ay grabe, ang jacket na to ang galing. Ang lakas ng niebe, mas mainit pa sa harap ng apoy ang pakiramdam ko. Di na kailangan mag-apoy, kayon pa lang ang pinakamainit ng katawan ko. Ha 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 ha. Tignan mo yung mga tao sa pader. Parang di man lang nilalamig,
Hindi ba sila natatakot sa lamig? Walang biro, 3 beses sila kumakain ng karne. Mas makapal pa laman nila kaysa bulok nating jacket. Huwag mo nang banggitin ang jacket na yan. Pag nabanggit, talagang bad trip na. Puno lang ng bulok na bulak to. Wala pang pake sa atin. General Wang, ilang araw na tayong nagbabantay dito. Panginoon, lagpas kalahating buwan na. 15 araw na. Panahon na para bigyan sila ng tulong. Panginoon, ibig ninyong sabihin, ipasa ang utos ko. Simula ngayon. Pagkatapos ng bawat kain, ipamahagi ang puting siopao sa labas ng pader. Panginoon, hanapin yung malalakas ang boses. Sigawan yung mga nasa baba. Sabihin ang lahat ng susuko. Hindi parurusahan. Araw-araw 3 beses magpapakain. May karne sa bawat kain. Makinig kayong lahat sa ibaba. Utos galing kay Panginoon. Basta sumuko na kayo. Walang limit siopao. May sabaw pa ng karne sa bawat pagkain. Totoo ba yan? Lapitan mo nga yung pader. Paano kung tamaan tayo ng pana? Bahala na, kesa mamatay sa gutom at lamig. Mabuti pang mabusog bago mamatay. Oh, oh, oh. Totoo ang siopao. Sobrang sarap, sobrang sarap. Kung ganito araw-araw, masarap nga. Sasali na rin ako, susuko na ako. Handa na ba kayong sumuko? Sasuko ba kayo? Ako si Immortal Master, magpapakain ng 3 beses araw-araw. May mainit na damit pa. Pagbati po, Panginoon. Tayo na rin, sumuko na tayo. Tara 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 tara. Bakit sila hindi natatakot sumuko? Hindi ba sila natatakot mamatay? Grand Tutor, sumuko na rin ba tayo? Anong sabi mo? Ang tagal na natin dito, wala man lang binigay ang imperyo kahit butil. Nga, Grand Tutor. Si Liu Xuan, napapakain niya lahat ng tao niya. Totoong makatao siya. Grand Tutor, tingnan nyo, wala na gana mga kasama natin. Ikaw, lahat ginawa mo para sa imperyo. Pero dito lang din tayo sa wala. Nagugutom na lahat, hindi sulit. Anong silbi ng imperyong ganito? Sumuko na tayo, ang importante, buhay tayo. Sa buong buhay ko, loyal ako, pero teka lang. Grand Tutor, may magandang balita mula Kabisera. Jiangnan Prefecture, maging Subay at iba pang probinsya, nag-alsa na rin. Mga prinsipe pati nagdeklara na ng sarili. Menos kaagad, ipinapatawag ka pabalik sa Kabisera. Patungong Kabisera si Grand Tutor. Ano? Grand Tutor, natalo na ang bansa natin. Handa na ba kayong sumuko? Sasuko ba kayo? Ako si Immortal Master, pangakong kakain kayo ng 3 beses araw-araw. May kasuotan pang init pa. Ay, tama na. Buksan ang kampo. Ako mismo kakausap kay Liu Xuan. Grand Tutor. Ako si Xiaoyun, bumabati kay Panginoon. Walang seremonyas, Grand Tutor. Naglakbay ka pa rito. Siguradong gutom ka na. Naghanda na ako dito ng pagkain. Kayo na bahala, Panginoon. Panginoon, ang bango ng manto at lugaw na ito. Ang sarap, talaga namang masarap. Terhan mo ako. Pasensya na sa inasal ko. Sa totoo lang, tiwali ang mga opisyal sa korte ngayon. Nag-aalsa na ang mga hari sa bawat panig. Magulo na ang mundo. Ayaw na ni Xiaoyun na magsilbi sa bulok na gobyernong ito. Oh, talaga ba? Talaga. Siguradong sigurado. Handa ba kayong sumuko? Tinawag na kitang Panginoon. Paanong hindi? Pero, sabihin mo, para sumunod ang 50,000 kong tauhan sa inyo. Dapat mong ipakita na kaya mo silang buhayin. CJ, ilibot ang Taishi sa bayan. Masusunod. Ito ba ang kinakain nila araw-araw? Tama, dito sa aming Panginoon. Sapat ang lugaw at manto para sa lahat. Pati mga pulubi ay may lugaw at manto.
Hindi niyo pa alam, Taishi. Ang aming Panginoon ay may kapangyarihan ng Diyos. Kayang lumikha mula sa wala. Kahit hindi lang ang 50,000 mong tauhan. Kahit 100,000 pa, kaya niyang buhayin. Ang Panginoon ay tunay na dakila. Amoy karne ito. Taishi, sila ang pamilya ng mga magigiting na sundalo. Pinayagan silang kumuha ng isang kahon ng mahiwagang karne. Taishi, tikman nyo. Oh, Diyos ko, hindi ko pa natitikman ang ganitong kasarap. Hahaha. Si Zhao Yuan ay susuko na kasama ang 50,000 sundalo. Pagbati, aking Panginoon. Mula ngayon, kami ay magiging mga kawal nyo para sa pagtatayo ng dakilang imperyo. Kami ay handang mamatay para sa inyo. Taishi, tumayo ka. Dahil sa tulong mo, hindi malabong magtagumpay tayo. Mga kapatid, simula ngayong araw, kayo ay mga tao na ng Kingyun. Kayo ay aking mga kapatid sa digma, hahaha. Pagbati, aking Panginoon. Hindi ko titingnan ang inyong nakaraan. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan, Zuhyu. Panginoon. Nan, buksan ang bodega para sa mga bagong kapatid. Para sa kanilang unang busog na kain sa Kingyun. Opo. Isang mangkok lang ng sabaw, anong magagawa nito? Himala, tunay na mahiwagang tubig. Utos ng Panginoon para sa lahat ng bagong kapatid. Bigyan ng bawat isa ng bagong damit laban sa ginaw. Diyos ko, anong klaseng damit ito? Napakakapal nito, parang may dala kang kalan sa katawan. Napakainit nito. Handa kaming mamatay para sa Panginoon. Noon. Sa aming pagsuko ngayon, tiyak na magagalit ang gobyerno. Ang susunod nilang ipapadala. Siguradong ang buong puwersa na ng hukbo. Ano ang mungkahi mo, Taishi? Ngayong nag-aalsa na ang mga hari. Gulo na ang buong mundo. Kung nais ng Panginoon ang dakilang tagumpay, dapat tayong kumuha ng matatag na base. Ayusin ang ating pundasyon. Tama ang iyong sinabi, Taishi. Ding! Tumaas ang reputasyon ng host. Kasalukuyang reputasyon, 250,000. Dapat nang magkaroon ng bagong pinuno ang mundo at ang unang hakbang natin ay gawing pinakamalakas ang Kingyun. Tara na! Mga kababayan, mga kapatid, mula sa araw na ito, magpapatupad ako ng mga bagong batas. Gagawin ko ang Kingyun. Isang kuta na hindi matitibag ng kahit sino. Isang tahanang may pagkain at damit ang lahat. Kailangan natin ang tulong ng bawat isa. Ipinapahayag ko ang pagbubukas ng mga pintuan. Para sa lahat ng mga taong gala. Lahat ng magpaparehistro sa Kingyun ay makakatanggap ng libreng pagkain araw-araw. Sinisiguro kong walang magugutom. Ang mga tutulong sa pagpapatayo at pagsasaka, may 2 beses na kain. At may kasama pang puting manto, ang mga magsusundalo para sa bayan. O ang mga magaling sa pagtatrabaho, may 3 kain araw-araw. Palaging may lugaw at manto. Para sa mga may kontribusyon, may pabuya pang karne. Napakabait ng Panginoon. Handa kaming mamatay para sa Panginoon. Mamatay para sa Panginoon. Mabuhay ang Panginoon, susunod kami. Mabuhay ang Panginoon, susunod kami sa Panginoon. Tumatanggap ng trabaho sa munisipyo. Bilis, tingnan nyo. Tingnan nyo, ako muna. Dati akong kantero. Maglilista muna ako. Malakas ako. Ako na ang magbubuhat ng bato. Karpintero ako. Maghahanap ako ng kahoy. Bilis, magtrabaho na kayo. Panginoon, may bagong balita. Ang pinakamalapit na si Haring yan ay opisyal nang nag-alsa sa kanyang lupain. Mayroon daw siyang 100,000 sundalo. Lumaki si Haring yan sa loob ng hukbo. Magaling siya sa taktika ng digma. Isa siyang matinding kalaban. At naglabas uli ang korte ng bagong utos. Tayo ang target nilang puksain. Baka malapit nang dumating ang malaking hukbo. Sa gitna ng kaguluhan, walang kwenta ang mga titulo sa digma. Ang makakapagpakain sa taong bayan, ang siyang papanigan ng lahat.
Marami na rin akong naipon na reputasyon. Panahon na para itaas ang kalidad ng buhay. Unlimited na repolyo, maraming tubig, dagdag bitamina sa katawan. Presyo, 50,000 reputasyon para sa unlimited. Unlimited instant noodles, bagong mga lasa, para sa lahat ng pangangailangan. Presyo, 50,000 reputasyon para sa unlimited. Ayun, palitan lahat. Huwag silang intindihin. Ngayon, isa lang ang dapat nating gawin. Sumunod kayo sa akin. Ang ating lalawigan ng Kinyon. Gawin nating isang matibay na kuta. Sinumang pumunta rito ay mamamatay. Napakahusay ng plano nyo, Lord Sheng. Ang matandang Zhao Taishi ay kampi sa mga rebelde. Matagal na siyang gustong patayin ng hari. Ngayon, kasama na ang Kinyon. Ubusin natin sila. Nan. Ipasok lang ang mga karwaheng may patay sa peste. Sa loob ng ilang araw, magiging puno ng sakit ang bayang ito. Sa oras na iyon, Lord Zeng, matatalo ang mga rebelde ng walang laban. Sa harap ng hari, malaking karangalan iyan. Huwag nang madaldal. Humanap na ng pagkakataon na makapasok. Dito na, bilis. Putsa, ang baho talaga. Tapusin na ang trabaho at umalis. Panginoon, may masamang nangyari. Sa loob ng bayan, may gulo. Huwag mataranta, dahan-dahan lang. May pest? Ano? Sumama kayo. Sa timog, marami nang nagsusuka at nagtatay. Puno ng pantal ang mga katawan. Wala pang isang araw, wala nang hininga. Panginoon, ilang dekada na kaming nanggagamot. Ngayon lang kami nakakita ng ganitong bagsik na sakit. Walang gamot para rito. Walang paraan para gumaling. Mas nakakatakot ito sa libu-libong sundalo. Kapag kumalat ito, ang ating libu-libong tao, nga, kahit gaano pa karami ang pagkain, ay, huwag matakot. Tamang-tama ang dating ng peste. System, I exchange ang antibiotics at disinfectant. Ito ang gamot sa peste. Ito ay mahiwagang gamot na ginawa ko. Zhuhyu, makinig sa utos. I lockdown agad ang lahat ng apektadong lugar. Lahat ng may sakit, at lahat ng nakasalamuhan nila ay isolate. Ito ang gamot, isang tableta araw-araw. Ipainom sa lahat ng may sakit. Ito naman ang tubig na panlinis ng mundo. Wangsu, narito po. Magsama ka ng isang grupo. Gamitin ito sa buong bayan. I-spray ang bawat eskinita at kalsada. Lalo na sa bahay ng mga may sakit. At imbestigahan ang lahat ng mapagkukunan ng tubig. Masusunod, ipaabot ang aking utos. Mula sa sandaling ito, lahat, bago kumain at pagkatapos dumumi. Dapat maghugas gamit ang tubig na ito. Ang lalabag ay papatayin. Opo. Panginoon, ang mga nakahiwalay na pasyente. Ang kanilang pagkain. Huwag mag-alala. Handa na ako. Panginoon. Ito na naman. Kailangan kumain ng mainit ng mga may sakit. Pero hindi pwedeng maraming tao ang humawak nito. Kailangan lang buhusan ng mainit na tubig. Mabilis at madali. Bagay na bagay sa kanila. Napakabango naman ito. Taishi, tikman nyo. Masarap ang sabaw at madulas ang noodles. Napakadali nito. Tunay na mahiwagang bagay. Ang Panginoon ay tunay na may paraang mala-Diyos. Pati ang ganitong detalye ay naisip niya. Gagamit ng peste para sirain ang kinyon ko. Dito, pati si kamatayan ay dapat sumunod sa batas ko. Ah. Ito ang gamot at instant noodles na bigay ng amo. Kainin mo na agad.
Sarap sobra, di pa ako nakakakain ng ganitong noodles sa buong buhay ko. Ni ang mga magulang ko, di sila nagpakita ng ganitong kabutihan sa akin. Nakakakain tayo ng ganito ngayon. Ah, mamatay man ako, ayos lang. Kuya, amuyin mo to. Bless you, sa totoo lang, parang gusto ko tuloy magkasakit. Na, ah. Ang sarap, sobrang sarap, hahaha, ang galing. May salot na sa bayan ng King yun. Talagang mahusay ang plano ng mahal na Ginoo. Ihatid ang utos, walang gagalaw sa buong hukbo. Hintayin natin ng isang buwan. Tapos, tayo ang kukuha ng bangkay ng mangkukulam na yon. Napakatalino ng mahal na Ginoo. Kapag bumalik tayo sa kabisera, tiyak na ikaw ay mapopromote. Pag natalo si Luxuan, puntahan natin ang hari ng yan. Ipakikita ko sa emperador kung sino talaga ang haligi ng imperyo. Amo, napakagaling niyo talaga. Oh, gumaling na ang salot, wala na, talagang wala na. Maliban lang sa mga pinakaunang namatay. Lahat ng may sakit pagkatapos uminom ng gamot mo. At gumamit ng banal na tubig mo. Lahat gumaling. Masigla na silang lahat. Amo, 30 taon na akong manggagamot. Di pa ako nakakarinig ng ganito. Hindi na ito medisina. Parang mahika na ito. Diyos ko, pati salot kayang pawiin ng isang iglap. Amo, totoo kang Diyos. Pero ang salot na ito, masyadong bigla at sakto ang dating. Ibig sabihin ni Amo. Si Ministro Zeng Bichang, bitbit ang 100,000 sundalo, nakahimpil lang sa may 50 ang layo. Wala silang kilos ng kalahating buwan. Di ba kayo nagtataka? Tiyak dahil sa bulok na Zeng na iyan. Tama ang hinala ni Amo. Tama. Si Zeng Bichang ay kilalang ganid sa palasyo. Pero ang 100,000 dala niyang sundalo ay Imperial Guards ng kabisera. Pinakamalakas na puwersa ng gobyerno. Ngayon, nag-aalsa ang lahat ng prinsipe. Plano ng palasyo na lipulin tayo ng isang bagsak. Pampanindak lang sa iba, mukhang hindi maiiwasan ang madugong labanan. Pampanindak lang daw. Si Zeng Bichang, ganon siya kahalaga? Amo, wag pa kampante. Yan ay 100,000 Imperial Guards. Maganda ang morale nila ngayon. Kung harapan ang labanan. Sino nagsabing harapan? Kung gusto nilang maglokohan sa likod. Ako rin, walang awa. Ihatid ang utos ko. Hihintayin ko ang utos mo, Amo. Ipasa ang balita. Sabihan ng lahat ng tulisan at bandido sa paligid ng King Yun. Ano ang balita, Amo? Tanungin mo sila, gusto nyo ba ng karne? Gusto nyo ba ng puting steam buns? Gusto nyo ba ng lugaw na puting bigas? Basta makapag-uwi sila ng ulo ng sundalo. Bibigyan ko sila ng 5 steam buns. Mas maraming ulo. Mas marami ding makukuha. Ang galing mo, Amo. Ito ang tamang paraan, gamitin ang iba laban sa iba. Mag-aaway ang hukbo at mga bandido. Ang talino nito. Nga. Sa panahong ito, punong-puno ng bandido at tulisan. Dahil sa pera, baka di naman magpapatayan ang mga tulisan. Pero kung puting tinapay at lugaw ang kapalit, kahit buhay nila, ilalaban nila. Sige, lakad na. Opo, agad ko pong gagawin. Buwisit naman. Ni kain, walang makain. Kailan natatapos ang hirap na to? Sa panahon na yon, pare-pareho lang kahit saan. Uy, may balita. Napakalaking balita. Anong magandang balita? Makakakain na ba tayo ng karne? Sabi ni Liu Xianxi ng King Yun, may karne nga daw at puting steam bun pa. Sabi ni Ginoong Liu, basta magdala tayo ng ulo ng sundalo, makakakuha ng steam buns. Isang ulo, 5 piraso. Totohanan ba to? Totoo ba yan? Wala na akong natikmang steam buns. 1, 2, 3, di pa ako nakakakain ng sapat kahit isa. Si Xianxi Liu, parang buhay na Diyos yan. Mukhang magaling ang sundalo ng palasyo, pero di naman magaling talaga. Di kasing tapang natin na sanay sa panganib. Madali lang makakuha ng ulo. Mga kasama, kunin ang mga armas. Agawan ng buns, kainan ng karne. Agawan ng buns, kainan ng karne. Ay. Ay, gutom na naman ako. Narinig ko si Liu Xianxi ay kayang magpalitaw ng pagkain. Sayang, takot naman tayong lumapit. Yeah. Uy, may utos si Liu Xianxi. Ano bang sinabi ni Liu Xianxi? Kung sino makapatay ng sundalo, dalhin ang ulo at palitan ng steam bun. May lugaw na puting bigas pa.
Tunay na lugaw na puting bigas. Ibig sabihin, gusto nilang pagpatayin tayo sa sundalo. Ano naman ang patay ng sundalo? Mamamatay din naman sa gutom. Kung makakakain ng steamed bun, okay na kahit mamatay. Mga kasama, lusob na. Patayin ang sundalo, agawin ang buns. Kumain ng buns. Ah, amo, masama ang balita. Bakit ka ganyan kapraning? Anong asal yan? Wala nang kapangyarihan ang king yun. Wala na. Paano nawala? Posible ba iyon? Yung mangkukulam na si Liu Xuan gumamit ng gamot at banal na tubig. Lahat ng may sakit na buhay. Ano? Paano naging posible yun? Kung kaya niyang pagalingin ang salot, ibig sabihin, baka tunay siyang Diyos. Amo, napaka-misteryoso talaga nito. Kalokohan. Anong Diyos? Puro palabas lang yan. Hindi ako naniniwala. Ako mismo, sa loob ng 3 araw lulusob ang buong hukbo. Lulusubin natin ang king yun. Tingnan natin ang mahika niya. Kung kaya niyang harangin ang 100,000 sundalo ko. Amo. May umatake. May umatake. Ano? May umatake. Si Liu Xuan, lumabas ng lungsod para mamatay daw. Hindi. Yung mga tao ng king yun, puro tulisan. May mga tao pang may dalang asarol at yanto. Puno ng tao sa buong bundok. Di na mabilang ang dami. Lahat lumulusob sa kampo natin. Ano? Nasiraan ng ulo mga tao na yon? Naglalakas loob sila sa harapan ng hukbo ko. Amo, sobrang dami nila, sabog-sabog pa. Hindi na alam ng mga sundalo kung saan lalaban. Nagkagulo na ang tropa natin. Gamitan ng tulisan laban sa sundalo. Amo, ang galing ng plano mo. Walang namatay sa mga tauhan natin. Si Zheng Bichang ang napuruhan. Akala mo dati di magkakasundo ang mga tulisan. Pero dahil sa bigas ng amo, ang lakas ng labanan nila. Amo, kukunin mo talaga ang mga taong ito. Hindi sila mga kriminal. Gusto lang nilang mabuhay. Magpadala ka ng tao sa labanan. Hanapin mo ang matatapang makipaglaban, pero di marahas o pumapatay ng sibilyan. Silang pwedeng kukupin. Sabihin mo sa kanila, basta sumunod sila sa akin. Buwan-buwan pwede silang kumuha dito ng rasyon. Boss, narito lahat ng ulo. Yung bonds naman? Dalhin dito. Hahaha, bunga, malaki at maputi. Utos ng amo. Ipamahagi ang buns ayon sa bilang ng ulo. Nanay, sa wakas nakatikim ako ng manto. Gawa ito sa purong harina. Noong nabubuhay pa ang nanay ko, doon lang ako nakakakain ito. Ang sarap. Guro ng immortalidad. Simula ngayon, ang buhay ni Zhang Mazi ay sa inyo na. Kung sino ang ipapapatay mo, papatayin ko. Handa kaming magpagal para sa immortal. Handa kaming magpagal para sa immortal. Pakiusap, tagapin niyo po kami. Tumayo na kayong lahat. Salamat, guro. Mukhang maayos ang mga taong ito. Bigyan ulit sila ng repolyo. Opo, Panginoon. May utos ang Panginoon. May dagdag pagkain ngayon. Bawat isa ay bibigyan ng malaking repolyo. May malaking repolyo pa pala. Ang tagal ko nang di nakakakita ng gulay. Napakasariwa nitong repolyo. Ang linis at ang tamis nito. Sobrang sarap. Mas masarap pa ang repolyo kaysa manto. Sa totoo lang, kahit gulay na papagawa na rito. Tunay na parang Diyos. Talagang hindi pa huli ang repolyo sa manto. Na-detect ang patuloy na pagtaas ng reputasyon ng host. Kasalukuyang reputasyon, 200,000. Maganda ang reputasyon na ito. Panahon ng magprepare ng mabibigat na gamit. Walang hanggang canned fish. Pinakamahusay na deep sea fish meat. Pinagsamang iba't ibang spices. Special recipe, ready to eat pag binuksan. Puno ng protina at maraming micronutrients. Sobrang ganda para pampalakas habang nasa labanan. Presyo ng pagpapalit, 50,000 reputasyon, unlimited exchange. Ito na ang pipiliin ko. Palitan, matagumpay ang pagpapalit, 50,000 reputasyon ang nabawas. Natitirang reputasyon, 330,000. Panginoon, kahit nagkahiwa-hiwalay ang hukbo ni Zheng Bichang dahil sa mga bandido, pero hindi na pinsala ang kanilang pangunahing lakas. Umatras siya kasama ang natitirang hukbo sa Chenja Village, mga 50 ang layo, para magpahinga. Hintayin niyang magtipon-tipon ang mga natalo. Baka hindi na maging matahimik ang lahat. Tama po, Panginoon.
Si Zheng Bichang ay mapaghiganti. Ngayong natalo siya ng malaki, tiyak na babalik siya. Hindi nga siya titigil. Pero, sa susunod, wala na siyang mga bisitang tutulong magtanggol sa kanya. Ibig bang sabihin ng Panginoon, susunod ay harapang matinding labanan na. Mag-ulat po, Panginoon, General Wang. May dumating sa lungsod na nagpakilalang sugo ni Haring Yan. Sinabi niyang may mahalagang bagay ang anak na babae ni Haring Yan. Ha? Anak ni Haring Yan? Bakit siya napadpad dito? Ang prinsipe ng Yan ay likas na mapagduda. Pinadala niya ang kanyang anak na babae dito. Mukhang hindi lang ito simpleng pagbisita, Jitsen. Interesante. Paanyayahin siya sa silid at alukin ng tsaa. Pupunta ako mamaya. Opo. Wang Xu, Zhu Hu, sumama kayo sa akin. Zhao Taishi, ikaw ang bahala rito. Opo. Miss Su, dumating na ang aming pinuno. Ako po si Sunian An, bumabati sa inyo, Panginoon. Bakit ka pinadala ng prinsipe ng Yan dito? Bulag ang korte. Walang magawa ang aking ama kundi himagsikan. Kaya naghihirap ang mga tao. Narinig ko din na tinamaan ng salot ang Qingyun County noon. Pero nalutas niyo raw gamit ang banal na gamot at tubig. Ngayon sa lupaing ng prinsipe ng Yan, laganap ang salot, sobrang hirap ng mga tao. Ako po ay pumunta dito para humingi ng gamot para sa libu-libong mamamayan. Kapag humiling ka, kailangan ko bang magbigay agad? Hindi ba magiging sobrang mura ang mahalagang gamot ko? Basta magbigay po kayo ng gamot. Kahit anong kondisyon, papayag ang aking ama. At mahal mo rin ang mga tao. Hindi mo rin kayang tiising mamatay ang libu-libo sa yan sa salot, di ba? Makakatagal ka bang makita silang maghirap? Huwag mo akong guilt trip sa moralidad. Titingnan ko lang ang alok mo. Alam ng aking ama na ipinadala ng korte ang 100,000 sundalo para supuin kayo. Handang makipagsanib puwersa ang aking ama. Sabay tayong umatake sa hilagat timog. Magkaisa laban sa korte. Hindi pa sapat ang kondisyong iyan. Ilang ginto at kayamanan ang gusto mo? Sabihin mo ang presyo. Ginto't pilak. Sa magulong panahon na to, parang kalat lang ang halaga niyan. Ano ba talaga ang gusto mo? Nan. Ah. Kung sasamahan mo ako ngayong gabi, bibigyan kita ng kahit anong gamot na gusto mo. Ha? Walang hiyang. Akala ko bayani ka. Yun pala, isa kang samantalahin ang mahina, bastos ka. Bahala ka na, hindi talaga ako magbibigay ng gamot. Lalo kung hindi papansin, lalo kang bibigay. Mas nagpapakatatag si Sunian An, mas madali siyang bumigay. Wang Xu, ihatid ang bisita. Panginoon, Jisen, ihatid na ang bisita. Kung walang madadalang gamot pabalik, magpapatuloy ang mga tao sa paghihirap. Pati si Itay mag-aalala. Ayokong mangyari yan. Liu Xue, hindi mo ba talaga kayang tumulong pa? Walang saysay na pilitin, Miss Su, paalam na. Huwag kang umalis, teka. Sige na, pumayag ka na. Sandali, hintayin mo ako. O sige, pumapayag ako. Magaling, Wang Xu. Gawin mo na yung sabi kong reseta. Ihanda ang mga gamot para kay Miss Su at banal na tubig. Ha, Panginoon, gagawin ko na ba ngayon? Hindi na ba akong masusunod? Hindi ko pinapayagan na tawaran ang babaeng gusto ko. Siyempre, bibigay ko ang pinakamahusay. Opo, gagawin ko na. Maaari na rin akong umalis. Lahat sila umalis na. Aba, anong gagawin ko? Kailangan ko na palang magtrabaho kasama siya. Tara na, ganda ko. Ang gabi ay mas mahalaga kaysa ginto. Ikaw? Hindi ko siya napansin kanina. Ang ganda pala niya talaga. At isa pang institusyon ng lumang mundo. Panalo pa rin ako. Isa, dalawa, tatlo, 18. Nan, ang sarap ng instant noodles at tinapay. Uy, ang aga mo gumising, Misu. Naayos mo na ba ang lahat? Hindi ko na kailangan ng tulong mo. Kagabi sinaktan mo ako ng ganoon. Ni pagkain di mo binigay. Haha, ang tigas pa rin ang ulo mo. Gusto mo ba ng konti, Misu? May karne sa noodles ko. Di na, umalis ka. Nan, tingnan natin hanggang saan katatagal. Panginoon, sasamahan pa ulit kita ngayong gabi. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkain ulit? Kahit sa amin, naghirap sila papa.
Halos magutom na ang mga tao. Ba't hindi mo agad sinabi? Ang dali lang yan. Wang Xu, dagdagan pa ang supply ng pagkain kay Miss Su. Bigas at tinapay ilagay lahat. Opo, Panginoon. Uy, sabihin mong dahan-dahan lang ang pagkakarga. Hindi ba aalis si Miss Su ngayon? Grabe, pinapapunta mo talaga ako. Kain ka muna. Aking ganda, huwag kang magutom. Mamaya kailangan pa kita. Nan. Sarap, grabe ang bango. Kahit sa palasyo, hindi ako nakakain ng ganitong kasarap. Panginoon, pag alis ni Miss Su, may balita akong natanggap. Si Zheng Bichang ay nagtipon na muli ng hukbo. May dumating pang tulong mula korte. Ngayon mahigit 150,000 na ang sundalo niya. 150,000. Ang dami, ang konti lang natin. Nag-utos pa si Zheng Bichang, harangin ang lahat ng refugee papuntang Qingyun. Mukhang seryoso sila, gusto na nilang tapusin sa isang laban. Makikipagpatayan na talaga. Panginoon, 150,000 sundalo ang nakapaligid. Paano natin lalabanan iyon? Nan, huwag magpanik. May plano ka ba, Panginoon? Nan, tamang-tama ang 150,000. Hindi ko na kailangang hanapin pa sila. Nan, ipapakita ko kay Zheng Bingchao ang teknolohiya at bagsi. Ay exchange mo lahat. Matagumpay ang exchange. 100,000 na lang ang reputation points natin. Nan, Zheng Bichang, yari ka na. Mga kasama, parating na ang hukbo ng korte. Ang labang ito ang magpapasya sa kapalaran ng Qingyun at ang pamilya nyo kung may makakain pa sila't mapagsuotan. Kaya sa laban na to, gamitin ninyo ang buong lakas. Laban, laban, laban. Liu Shishi. Panginoon, ipasa mo ang utos ko. Bigyan ng bagong pagkain ang lahat ng kasali sa laban. Patikim ninyong lahat. Opo, Panginoon. Ibigay ang lahat dito. Masusunod. Panginoon, ito ba ay karne ng isda? Nan, naman. Hahaha, karne ng isda. Hahaha, mga kasama, ito ay bagong lata ng isda mula sa Panginoon. Pag kinain to, tiyak malakas ka. Patayin lahat ng kalaban. Diyos ko. Karne ng isda. May pakarne pa. Mabuhay ang Panginoon. Mabuhay ang Panginoon ng maraming beses. Ipagtatanggol namin ang Qingyun hanggang mamatay. Mabuhay ang Panginoon. Mabuhay ang Panginoon handang mamatay para sa Qingyun. Nan, Zheng Bicheng, oras mo na. Kita mo yan, ito ang totoong hukbo. Puno ng tapang. Tama po kayo. Lalo na ang 30,000 teacher guards na galing kapital. Sila ang pinakamagaling sa korte. Mga suot ay pinakamatibay na armadura. Hindi mapasok ng espada at sibat. Hindi tinatabla ng pana. Nan, kahit anong mahika ni Liu Xui. Walang sinabi sa ranggo ko. Nan, 50,000 sundalo sa hangganan. Ngayon, tapos na ang Qingyun County. Lahat sumunod sa utos. General, bilisan natin. Nabalitaan mo ba? Pinadala ng gobyerno ang 150,000 sundalo. Gusto nilang durugin tayo lahat. 150,000. 150,000. Walang dapat katakutan. Yung huling 100,000, tumakbo rin ng walang laban. Hey, ang tapang mo ah. Iba ngayon. Narinig ko may teacher guards daw. Matindi sila. Matindi. Hindi naman. Kahit gaano kagaling, mas magaling pa rin ang kapangyarihan ng ating pinuno. Isipin mo pa, kung matalo tayo at bumalik sa gobyerno, anong buhay meron doon? Kakain ng balat ng puno at ugat ng damo. Kumakain ng lupa, walang may pakialam kahit magutom ka. Ay, tama nga. Kaya kailangan nating manalo. Sumunod sa pinuno para araw-araw may karne. May puting pandesal sa bawat pagkain. Tama, labanan natin sila. Para sa pinuno, kahit mamatay ako ngayon ay okay lang. Tama, labanan natin sila. Laban lang. Hahaha, ang galing ng sinabi mo.
Mga kapatid. Mga kapatid. Gusto niyo bang araw-araw may karne? Siguradong gusto. Ipakita niyo ang tapang niyo. Palayasin niyo ang mga sundalo walang hiya. Itaboy sila. Itaboy sila. Iba na ngayon. Ang malaking hukbo ng Bichang ay nasa labas ng lungsod. Nan. Nian-an, sigurado ka ba ito ang pagkain ng Spiral Valley? Paano ba buksan ang metal na kahon na ito? Ama, tikman ninyo. Grabe, ang sarap nito. Malasa, malambot, malutong. Nalulusaw sa bibig. Ama, subukan niyo pa itong isa. Malasa ang sabaw, malambot ang noodles. May karne at gulay pa. Kahit prinsipe ako ng yan, hindi ko pa natikman ang ganitong pagkain. Sa Kingin County, ito ang normal na pagkain ng mga sundalo. Lahat may trabaho doon. May pagkain, kahit si Liu Ming na bagong dating. Nakakuha siya ng mangkok ng punong tubig para mabusog. Lahat may pagkain. Paano nangyari ito? Inakala ko na ako ay nag-alsa para sa mga tao. Ngunit ngayon, mga salbahe ang nagkala. Nabubuhay na lang ang mga tao ng ganito. Pero si Liu Xuan, nagagawa niyang pakainin at bihisan ang libo-libong sundalo at tao. Siya ang totoong tanyag. Mali ako, hindi ko kayang tumbasan ang kanyang ama. Kaaway siya. Siguradong patay ako. Ano ang iaalay ko para magsanib puwersa sa kanya? Ang tanging paraan ay sumuko. Sumuko tayo. Tatay, matalino ka. Tatay, anak na babae ko. Handa akong magpakasal kay Senyor Zhang para ipakita ang aking sinseridad sa pagsuko. Ito. Ay nako, may problema, mahal na prinsipe. Bakit ka natataranta? Nagpadala ang hukuman ng si Zheng Bichang, kasama ang 150,000 sundalo. Nasa labas na ng Qingyun City ang kanilang puwersa. Ano? Kasama pa ang 30,000 Imperial Guards. Pinakamalakas, ang Teacher Ben Wei. Sabi, hindi mapapatay ng tabak o sibat ang mga ito. Matindi ang lakas nila. Ano nang ibig sabihin nito? Teacher Ben Wei. Ibinuhos na ng hukuman ang lahat ng natitira nilang puwersa. Talagang gusto nilang tapusin kami. Delikado si Liu Xuan. Tatay, kahit may mahika si Senyor. Kahit paano, 150,000 elite yan. Pati ang Teacher Ben Wei na hindi tinatabla ng armas. Ang labang ito sa Qingyun ay napakadelikado. Galing ng hukuman, gusto nilang tapusin sa isang labanan. Ano nang gagawin natin? Hindi, ito ay krisis. Isa rin itong malaking pagkakataon. Tatay, kung mapatay si Liu Xuan, tayo na ang susunod na target ng hukuman. Pwede tayong tumulong ngayon. Tulong sa gitna ng krisis. Ibigay ang aking utos. Magtipon ng 50,000 sundalo. Umalis ka agad. Sumunod sa aking pakingyon. Luxuan. Nan, buksan mo ang mata mo. Narito ang hukuman at ang mga celestial troops. Nakikita mo ba ang aking 30,000 Teacher Ben Wei? Hindi tinatabla ng tabak at sibat. Hindi tinatabla ng tubig at apoy. Galing mo, Ginoo. Gamit ang elite troops sa digmaan. Madali lang ang sakupin ang Qingyun County. Parang napakadali. Parang napakadali. Ha ha ha. Atake, lahat kumuha ng utos. Durugin ang pader ng lungsod. Wang Xu, magbigay ng regalo kay Ginoong Zeng. Opo, Panginoon. Yo. Ay, ang mata ko. Anong klaseng bagay ito? Ah, grabe, hindi ko na kaya. Tumakbo, tulungan ako, alisin niyo ito. Parang malalagutan ako ng hininga. Ginoo, may lason ang mata na ito. Nabuwal ang lupa. Ano ba talaga ito? Galing mo, Panginoon. Ang armas na ito, sobrang lupet. Ang Panginoon, galing ng mahiwagang usok. Walang dugo, nalabanan ang 100,000 sundalo. Mahika yan. Mahika ng mga mambabarang. Hindi natin kaya labanan. Tama, ito ay parusa ng langit. Parusa ng langit ito. Walang silbi. Walang silbi. Tuloy lang. Hindi na kayang tumuloy. Holy Fire Cannon. Tirahin ng hangin. Palagan ang mga arko. Yi 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 yi.
Ganda ng pagkagawa. Ang talas ng arrowhead. Wala sa Imperial Guards ng kapital ang gantong pana. Rebelde lang ang mga ito. Buksan ang pinto ng lungsod. Sumunod, attack. Mga kapatid, sabi ni Panginoon, pugot ang ulo ng masamang opisyal. Tig 10 lata ng sardinas ang premyo. Ginoo, ang Jiazi Camp. Nagpasuko na ang Jiazi Camp. Ginoo, ang Dingsi Camp sumuko na rin. Sabi nila, kukuha ng sardinas nyo. Huli na, Zheng Bichang. Mamamatay ka. Yi! Sumusuko ako. Panginoon, sumusuko ako. Oh, sumuko ka. Panginoon, sumusuko ako. Matagal ko nang hindi gusto ang emperor. Ang general ay sumuko na. Kung hindi susuko ngayon, kailan pa? Handa kaming sumuko. 8 cent, maganda. Lolo Zeng, may hihilingin ako sa'yo. Ano man ang utos, Panginoon, handa akong magpakamatay para sa'yo. Handa akong magsakripisyo. Ayos, pahiram ng ulo mo saglit. Hari at generals, may ilahi ba yan? Ngayon, ako ang pinili ng langit. Mabuhay ang Panginoon. Mabuhay ang Panginoon. Mabuhay ang Panginoon. Tay, hindi nagkamali ang King Yun Immortal. Nalate tayo. Sakto lang ang dating. Hari at generals. May lahi ba yan? Galing, ako ang pinili ng langit. Galing, ako ang pinili ng langit. Ay! Hahaha. Senyor, ako'y nahuli ng dating. Hindi ako nakatulong, nakakahiya. Senyor, dumating kami para tumulong. May malasakit si Yan Wang. Tumayo ka na. Senyor, ito ang pinakamahusay na Teacher Benway ng hukuman. 150,000 sundalo lahat yan. Panginoon, paano niya nagawa ito ng mabilis? Hindi alam ni Yan Wang. Lahat dahil sa galing ng Panginoon. Una ginamit ng Panginoon ang mahiwagang usok, kaya hindi makakita ang Teacher Benway. Napaiyak lahat, nagkabanggaan ang mga kasama. Tapos nagpakawala ng kidlat ang Panginoon. Isang putok, nagkagulo sila. Nagkabuhol-buhol lahat. Sa huli, nagbigay ng sardinas ang Panginoon. Lahat ng kapatid parang nagsimula uli. Hindi alam ng mga sundalo ang ganitong pangyayari. Nagpasuko sila agad dahil sa usok at kidlat. Sardinas. Hehe. Panginoon ay bumalik. Nagwagi ang Panginoon. Mabuhay ang Panginoon. Mabuhay ang Panginoon. Mabuhay ang Panginoon. Mabuhay ang Panginoon. Ako si Liuxuan, ginawa lang ang dapat kong gawin. Kung mabuhay, dapat kayo. Kayo ang dapat mabuhay. Mabuhay ang mga tao. Mabuhay ang mga tao. Mabuhay ang Panginoon. Mabuhay ang mga tao. Mabuhay ang Panginoon. Mabuhay ang mga tao. Mabuhay ang Panginoon. Nag-increase ang reputasyon ng host. Trend ng reputasyon ngayon 500,000. Ahaha. Mabuhay ang mga tao. Itong tao, mas malawak ang pangarap niya kaysa sa ordinaryong tao. Baka siya nga ang pinili ng langit. Opo. Senyor, nakakahiyang sabihin. Ang amin yan, kahit may 100,000 sundalo. Marami doon, matatanda, mahina at may sakit. Hindi kayang makipaglaban. Ngayon, nagkaubusan na ng pagkain. Ang mga tao, hirap na silang mabuhay. Pinag-isipan ko ng husto. Handa akong ipasuko ang buong yan army at tao sa Panginoon. Basta bigyan ng paraan para mabuhay ang mga tao. Panginoon, totoo lahat ng sinabi ng tatay ko. Para ipakita ang sinseridad, handa akong ipapakasal si Nian-an sa Panginoon. Sana hindi mo tatanggihan, Panginoon. Sige na. Inaprubahan ko ang kasal. Wang Xu, Panginoon. Naglakbay si Yan Wang at nagdala ng 50,000 sundalo. Galing niya yan. Ibigay lahat ng supply na gusto niya. Isa pa, nakikita ko, ang mga sundalo ni Yan Wang kulang sa damit. Ibigay ang magagandang damit sa bawat isa sa atin. Napakabuti ng ating Panginoon. Panginoon, paano po namin matatanggap ito? Simula ngayon, isa na tayong pamilya. Hindi na kailangang mahiya. Grabe, sobrang init ng damit na ito. 100 beses mas maganda pa ito kaysa sa luma kong jacket. Puti at malambot na tinapay ito. Ngayon lang ako nakakain ng ganito kabuso. At sobrang init pa ng suot ko. Sumama sa ganitong Panginoon, kahit mamatay, sulit na. Ngayon, inutil ang pamahalaan. Inaapi ang mga tao. Magulo na ang buong bayan. Kung dito lang sa Qingyun County ako magbabantay, hindi iyon, sapat. Kailangan kong hawakan ang buong Jiangdong Prefecture. Gagawin kong pundasyon ito. Dito tayo magsisimula ng ating bansa.
Panginoon, sa wakas, ang pangalan ng bansa natin ay Dakilang Han. Ang kapital ay Quinyon County. Ipalaganap ang utos ko. Buksan ng maluwag ang mga tarangkahan. Tanggapin ang lahat ng taong galing sa iba-ibang lugar. Lahat ng mapapasama sa Han ay bibigyan ng 2 kainan bawat araw. Lahat ng sundalong sumama dito. 3 pagkain isang araw. Laging may karne sa bawat kain. Napakatalino ng ating Panginoon. Kami ay handang magtayo ng isang dakilang kaharian kasama kayo. Tara na. Balita ko, naging emperador na si Guro Liu. Dakilang Han na ang pangalan ng bansa. Basta sumama ka, libre ang pagkain. Hindi lang pagkain ang binibigay. Sabi ng pinsan ko na sumali sa hukbo. Araw-araw daw silang may karne. May magagarang damit pa silang sinusuot. Kung makakasama tayo kay Guro Liu, hindi na tayo magpapalaboy. Ikaw, pati ikaw. Kunin niyo ang mga ito. Ang sundalo ng gobyerno ay parang mabangis na hayop. Ang mga sundalo ng Panginoon ay parang tagalangit. Tayo rin, sumama tayo kay Panginoon. Sama tayo sa Kanya para mabuhay. Tama, mga kababayan. Sumama tayo sa Dakilang Han. Double, double, double. Tara na. Gagawin kong napakatibay ng Quinyon County na walang sinuman ang kayang sirain. Esan, patayin, patayin, patayin. Pero, kailan kaya ulan? Magnanakaw. Magnanakaw. Dakilang Mago, tulungan mo kami. Wuji, tanggapin mo ang Yongchang. Hinirang ng kalangitan. Ah! Mabuhay ang emperador. Mabuhay ang emperador. Ah! Hindi ako kulang sa sundalo, pera o pagkain. Pero kung gusto kong kontrolin ang lupaing ito, pati buong bansa, hindi sapat ang mga ito. Ayon na. Sa buong kasaysayan, ang bagay na ito ay mahalaga sa bansa. Sistema, palitan mo ako ng walang hanggang tiwala. Ah!